At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Krusipiho, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Laging nag-aaway ang mga magulang ni Boboy. Natuto siyang mamalimos dahil sa nararanasan niyang guto. Hanggang siya na ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Pinaghahatian nila Rhea at Robin ang kanyang napapalimos. Pinambibili ng alak ng kanyang ama at pinagsusugal naman ng kanyang ina. Hanggang makita ng kanyang lola sa palengke na nababalimos. Napakadugis, kaya ibinili ng bagong damit at iduwi sa kanila. Ayaw sana ni Boboy ang sumama dahil natatakot siya sa kanyang mga magulang. Subalit, pinilit siya ng kanyang lola aso. Tuwang-tuwa naman ang lolo Pedro niya. Samantala, napansin ng asawang Ramil at Leia na wala ang kanilang anak. Hinintay nilang dumating para kunin at paghatian ang kinita sa pamamalimos, pero hindi nakauwi sa gabing yun. Kinabukasan, nagpunta si Pedro sa bahay nila ng mag-asawa. Nandito na ako sa malapit sa bahay nila Ramil at Rhea. Naman ang mag-asawang ito. Ang dumi-dumi ng harapan ng paligid ng bahay nila. Hindi man lang nila malinisan. Ay, mga dugyo. O ano? Nakita mo ba si Buboy? O nasaan ang pera? Sinulo mo! Anong sinulong sinasabi mo? Hindi ko siya nakita. Oh, baka ikaw. Sinulo mong perang napalimos niya. Dahil yung animal ka. Talantado! Hayop ka! Lagi mo na lamang akong pinagbibintangan! Wisit na buhay to! Nagsisisi ako kung Nagpapahawag bakit sila. ikaw pa ang napangasawa ko! Ang hinala ko. Malimos nila si Boboy. Walang hiya. Sa halip na kayo ang maghanap Ano buhay. pakialam mo? Ang Eh, apo ikaw, ko anong ginagawa mo sa pinanghahanap buhay mo? buhay ninyo. Di ba umiinom ka Ay, din? ako. Tapos ngayon, Tutuloy na ako sa bahay nila. buhay ko? Kaya pala ang payat-payat ng apo namin dahil siya ang inaasahan ninyo. Ganon. At paglaki niya, naapektuhan. Anong Naging silbi parang abdi na magiging siya. asawa mo? Ha? Nakatok ako sa pinto ng bahay nila. Pero yung... Oh, nandyan na yata si Buboy. Kala nila si Boboy nang kumantok. Ikaw nang magbukas ng pinto. Baka mapatay ko pang batang yan. Ikaw nang bahala sa kanya. O sige nga, ako nang bahala sa visit na batang to. Kung bakit ngayon lang siya umuwi. Wala tuloy akong naipuhunan sa sugal. Etong sa'yo, bata ka! Aray! Itay, ikaw, anong ginagawa niyo dito? Bakit may hawak kang pamalo? Pinapalo mo ba ang apo ko? Hindi po, Itay. Bakit ko naman siya papaluin? Anak ko yun. Mabuti sana kung nagsasabi ka ng totoo. Pero kung makumpirma ko na sinasaktan mo ang apo ko, isusuplong ko kayo sa pulis. Itay! Lola, natatakot po ako.
Bakit ka naman natatakot, Apo? Nandito naman ako. Magkasama tayo. Lola, baka magkatotoo ang panaginip ko kagabi. Kaya natatakot po ako. Oo nga pala, ano. Sabihin mo nga sa akin kung ano yung napaniginipan mo kagabi. Ano ba yon? Kukuhan kasi, Lola. Ang kukuhan Apo, kahapon pa kita tinatanong kung ano ang ginagawa sa'yo ng itay at inay mo. Sabihin mo sa akin. Huwag kang matakot, Apo. Sige na. Lola, natatakot ako Baka paluin na naman nila ako. Napakasakit. Halos hindi ko kaya ang sakit. Ang lakas-lakas pa. Sinasabi ko na nga ba Lola, wag po ninyong sabihin sa kanila na sinabi ko sa inyo. Baka pahirapan nila ako. Papaluin na naman ako. Ang sakit-sakit talaga. Parang hindi ko na kaya. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi ka na nila masasaktan. Hindi ka na namin ibibigay sa kanila. Pero baka bigla silang pumunta rito. Tapos kukunin nila ako. Baka patay nila ako. Ayoko Diyos pang ko. mamatay, Kawawa Lola. talaga Naapektuhan na yata ang kanyang katawan. Parang hindi na siya normal na bata. Mga hayop ang mag-asawang yun. Kinawawa ninyo ang apo ko. Kung may masamang mangyayari sa kanya, isusumpa ko kayo. Itay, huwag tayong maniwala sa batang yun, ha? Napakasadbahe niya. Laging nagsisinungaling Mahal na mahal namin siya. Pero, ewan ko ba? Bakit nagagawa pa niyang magsinungaling? Kala tuloy ng mga tao sinasaktan namin siya. Samantalang hindi naman. Oo, Itay. Tama po ang sinabi ni Ramil. Napakasinungaling niya. Ewan ko ba kung kanino nagmanang batang yun? Ang ibig ninyong sabihin, siya ang may kagagawa ng mga latay sa paa at kamay niya. At saka narinig ko ang usapan ninyo bago ako dumating. Napakasinungaling ninyo. Napalo mo na nga ako, Rhea, dahil ang akala mo si Buboy ang dumating. O ano, magsisinungaling pa kayo? Tarantado pala yung tatay mo Ha? Susundukin ko yan, sinasabi ko sa'yo. Kulit. Wag. Baka lalong magkaroon tayo ng problema. Hayaan mo na lang ako na makipag-usap kay tatay. Hoy, ito ang tandaan ninyong dalawa, ha? Oras na mapatunayan kung pinapalo ninyo ang apo ko, may paglalagyan kayo. Ano? Tay naman. Maniwala naman kayo sa amin. Talagang hindi namin sinasaktan si Buboy. Kaya, isauli niyo sa amin si Buboy. Isasaulin namin sa inyo kung masisiguro naming ligtas siya sa pangangalaga ninyo. Bakit ba? Huwag ka na makialam, Ramil. Hayaan mo na lang ako. Ang kulit kasi ng tatay mo na Kapag hindi ako makapagpigil, bubugin ko yan.
Ano ka mo, Pidyo? Pinalo ka ni Rhea, kaya nagkalatay ang balikat mo. Oo, Ason. Kaya ang mabuti pa dalhin mo si Buboy doon kay Kumari Uleng. Magtago kayo doon dahil baka pupunta ang mag-asawa dito at pipiliin din sa atin na kunin siya. Sige, kailangang makaalis kami kaagad. Baka parating na rin sila eh. Ayaw kong magdusa ang apo natin. Kaya itatago natin siya para hindi na nila masaktan. Ay, oo, sige na. Kumilos ka na kaagad. Dalian mo. Oo. Sige, pupuntahan ko na siya sa kanyang kwarto. Buboy. Buboy, apo. Halika, aalis tayo kaagad. Bilisan mo. Ha? Saan tayo pupunta, Lola? Lalayo tayo dito para hindi ka na masundan ng mga salbahing magulang mo. Ason, sila Rhea at Ramil. Nandiyan na sila. Tumakas na kayo. Bilisan ninyo. Ay, oo. Ay, halika na, apo. Dito na tayo dumaan sa likod ng bahay. Bilisan mo! Lola, anong lugar itong pinuntahan natin? Bayad ito ng Santa Cruz, apo. Malayo na ba ito sa amin, Lola? Oo, malayo na ito. Palagay ko, hindi ka na matutuntun dito ng mga salbahing magulang mo. Natatakot ako, Lola. Baka makita nila ako. Pahihirapan nila ako. Baka isilid na naman nila ako sa sako. Ada, ginagawa nila yan sa'yo, apo. Isinisilid ka nila sa sako. Opo, Lola. Mabuti na lang at nakita ninyo ako. Kundi papaluin na naman ako. Kahit wala akong kasalanan, pinapalo ako ni Itay. Si Inay naman, kapag natatalo sa sugal, sinasabi niyang malas ako. Sinisipa ako at sinasampal. Ano? Ay, nako. Salbahe talagang mga magulang mo. Mabuti na lang at nakita kita sa palengke. Kundi, hindi namin malalaman ng lolo mo na sinasaktan ka na pala nila. Lola, natatakot pa ako. Baka makita nila ako at iuwi sa amin at sasaktan nila ako uli. Apo, hindi na nila magagawa yan. Malayo ka na at hindi ka na nila makikita dito. Itatago ka namin. Lola, bakit ganon sila sa akin? Anak ba nila ako, Lola? Oo naman, apo. Anak ka nila. Tama na yan. Huwag ka nang umiyak at ligtas ka na rito. At hindi ka na nila masasaktan pa. Teka, ang mabuti pa, matulog na tayo at maaga tayong magsisimba bukas. Tuturuan kitang magdasal, apo. Sige po, Lola. Gusto ko pong mag-aral ng pagdarasal. Sige, bukas. Tuturuan kita kapag nandun na tayo sa simbahan. Visit! Saan natin hahanapin ngayon ang buboy na yon? Palagay ko nandyan lang yun eh. Tinatago lang nila. Kailangan mahanap natin siya. Baka magsumbong yun, patay tayo. Teka. Tama. May naisip akong paraan para mahanap natin si Boy.
Alam ko na. Ano yung naisip mong paraan? Mamanmanan natin ang itay mo. Kung saan pupunta, tiyak, nandun din si Boboy. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang kapangyarihan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Buboy, apo. Halika. Tayo. Magpapatulong tayo sa poong may kapal. Papanalangin natin ang ating kaligtasan. Sige po, Lola. Sige, mananalangin tayo sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagtubos ng ating mga kasalanan. Ang laki ng iwain niya, Lola. Maraming lumapit sa kanya. Apo, manalangin tayo na bigyan tayo ng karunungan at ng proteksyon at nang mailayo tayo sa anumang kapahamakan. Lalayuan tayo ng demonyo kapag mayroon tayong Diyos sa ating buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw ng amin. Oh, baboy, apo. Dito ka lang. Bibili ako ng kandila at ititirik natin. Opo, Lola. Panginoong Jesus, sana po bantayan niyo ako para hindi ako masaktan uli ni Inay at Itay. Gumalaw ang kanyang mga mata at tinignan ako. Lola, nasaan po kayo? Lola! Nasaan na si Lola? Bakit hindi ko na siya makita? Ay, doon pupunta ako sa kwarto na yon. Baka doon nagpunta ang Lola. Natatakot ako. Lola, nasaan po kayo? Lola! Buboy, huwag kang matakot. Nandyan lang ang lola mo. Ha? Sino po kayo? Bakit nyo ako kilala? Tawagin mo na lamang akong Kuya Jess. Kuya Jess, nasaan po ang lola ko? Nananalangin lang siya para sa kaligtasan mo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos niyang manalangin, pupuntahan ka niya rito. Ganon po ba? Salamat po, Kuya Jess, ha? Dito ka lang. At habang iniintay mo siya, magkwentuhan muna tayo. Kikwento ko sa iyo ang tungkol sa krusipiho. Ha? Sige po, Kuya. Gusto ko pong ikwento ninyo ang tungkol sa krusipiho. Sige, Boboy. Makinig ka. At ikikwento ko sa iyo ang tungkol sa kanya. Alam mo, si Jesus ang tumubos sa kasalanan ng mga tao. Noon, walang naniniwala sa kanya. Dahil hindi nila alam na siya ang bugtong na anak ng Diyos.
Panginoon, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat sa mga biyayang ibinigay mo sa amin. Salamat at nakapiling na uli namin ang aming apo na si Buboy. Sana po, bigyan mo kami ng biyaya at mananatili po kaming si Buboy. Wala siya dito sa tabi ko. Saan kaya nagpunta ang batang yon? Panginoon, saglit lamang po. Yun lamang po ang panalangin ko sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Teka, saan si Buboy? Apo, nasaan ang apo ko, Diyos ko? Nasaan na? Baka nasundan kami rito ng mga magulang niya. Hindi sana totoo ang hinala ko. Hindi sana totoo! Nandito na tayo sa loob ng simbahan ito. At sabi ng napagtanungan natin, nandito si Buboy. Maaring dito nagpapalimos yun. Oo, at sa palagay ko, marami siyang napalimos dahil maraming mayayaman dito sa bayan ng Santa Cruz. Hoy, kung mahanap natin siya, huwag mong susuluhin ha, Vera. Teka. Rhea, ayun. Tingnan mo. Tingnan mo. Ang alin? Oo nga! Sa wakas, nakita rin natin siya! Mahuli kaya nila Ramil at Rhea si Buboy. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Krusipiho dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.